Kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music mo. Yun yung music mo. Number one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila kasi Yun yung music mo. Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... Find sticks for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course. Sampuot na direktang nanuot hanggang mapahalik sa paa. Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtutog, aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. At tandaan mo ako ang batas. Yo, welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batas, yo, aka Ginoong Rodriguez. Kamusta kayo, pare? Unang snowfall ngayon, napaaga dito. So, ang lamig. Eto. Nakita ko kung anong pagkatapos nung J Black Vitrum, nakita ko sa listahan ng flip top anong dapat ko isunod. Ito yun. Dalawa sa medyo gusto kong iwasan sana reviewin, pero reviewin na natin, tangina. GL tsaka MR. MR bilang kapatid ko sa pricing, iniiwasan ko na ilagay sa basehan ng bawat horado mga pricing boys. Iniiwasan ko i-judge. Yeah. Iniiwasan ko maging bias. Tapos GL, kumbaga alam natin na mainit si GL ngayon. So putang na naririndi ako sa atensyon na nakukuha. Pag nagre-review ng GL. Pero na-appreciate ko. Siyempre, ano yan, views. So salamat sa inyo. Mga glazers. Pagkakakitaan ko kayo ngayong araw. Game na, putang ina. Yun. So binabati ko lagi syempre. Yan, in order, yo. Yeah. So una-una, congrats sa Flip Top. Kahapon yung Flip Top live event, yung Bamboo, Glock 9 Looney. Nakita ko yung mga videos, yung mga litrato, sobrang solid. So congrats Arik, Kev, sa buong Flip Top na staff sa siguradong napaka-successful na event. Mukhang napakasaya. Napapa-message sa akin ilan sa mga pricing boys. Kwento nila sa akin na ang saya, di ba? Kumbaga, syempre, sanay sila na pag mga ganong event, nandun din ako, di ba? So yun, binabati ko pricing, yo. Abangan nyo yung mga palabas na album ng pricing. Unang-una, may parating si Chemical Ali, kung di ako nagkakamali. Si Dicta may parating. Yung isa sa mga project ko dito, The Munchies, ilalabas ang pricing yan soon. Si Moki, meron siyang bagong album, Moki McFly. Kasama ko sa Ilustrado, may bago siyang album under Black Sonic. So spatan nyo. Moki tsaka Plasma at Crispy Fetus bilang Garote, isa sa mga inaabangan ko. Gusto ko makarinig ng full length sa kanila. Naman ng lahat, solid talaga yung Cebu crowd. So yun, nakakaganang mag-perform at i-share yung pyesa na bitbit namin. Halo-halong emosyon, may panabik, may pakiramdam na kaba, may pakiramdam na
iba't iba. Sa tingin ko may malaking similarities kami ni Emar, although magkaibang atake or timpla, pero at the very core sa tingin ko parehas kami ni Emar na parang simpleng battle rapper lang. At nakikita ko yung hulihan. Pa-humble, Paano simpleng kami battle rap. maghuhulihan dito. Pas hindi nagre-rely siguro sa kung gaano kadaling maintindihan. So malalim sumugat, ganun. Ganun yung nakikita yung style ni Emar. Ang daming materyales, ang daming sa pyesa niya, ang daming niyang ingredients na nilalagay, mga spices. Ganun ko siya nakikita. Puta, hilig natin Wala yan, sa iba't Emar. ibang lasa, iba't Mga ibang herbs and sustansya. spices. At pag kinain mo, may palagay amat. pa na May amat. mamatay ka. O malason ka pag nakuha yung punto. Ganun ko siya nakikita. So initially parang gusto kong sabayan yung ginagawa ni Emar, no? Parang ganun naman talaga yung estilo ng pagsusulat ko outside ng battle rap. Kakaibang salpukan yung magaganap. Hindi ko din talaga in-expect na maaalaban ko siya sa gubat. Maraming salamat sa pagtanggap ng battle, at saka excited ako na mapakinggan yung dala mo, yung sining mo, at alam kong ma-appreciate yan ng gubat crowd, at kita-kits sa entablado, at yun. GL, ibigay natin kung anong dapat. Good luck sa ating dalawa. Gibain natin ang entablado at ang buong battle rap. Dadga na yan, Emar. Gusto kong batiin din ng mga ilan sa mga battle MCs na nanonood nito. Si K-Jap, isa yan. Lagi nagpapaabot sa akin sa comments yan. Papaabot sa akin si Bagsik nanonood. So salamat sa inyo, yo. Babatiin ko rin ng Topic Squad, mga sumusuporta talaga sa Flip Top. So batiin si Joey man, kasama ko sa The Manchies, yo. Mel Arcadia ng Mel ng Arcadia. Yan, binabati ko. Alam ko may bago silang albums, Patanyo. Binabati ko si Joey Veloso Vitug. Schoolmate ko yan, na nakakausap ko minsan sa nagme-message sa Facebook page. So sumusubaybay sa galawan ng uprising yan. So salamat sa iyo, yo. Wayne Bruce, isa sa mga nag-share lagi sa Instagram kapag may bago akong upload. So salamat sa iyo, pare. Yun lang, game na. Nga pala, bago magsimula, may yung sinabi ko sa inyo yun na meron kaming sinisimulan dito na podcast sa WAM TV na channel. So sana makapag-subscribe yung mga nanonood sa akin dito, makapag-subscribe kayo doon, dahil syempre kailangan din namin ng enough subscribers para umandar talaga yung makina noon. At pangalawa, tulong siya para sa mga Pilipino dito na musikero. Actually, yun yung pinaka-purpose kanya, game na game akong gawin yun, is gusto kong ma-bridge din syempre yung mga Pilipino na musikero dito, at mapakinggan din ng mga nasa Pilipinas, 'di ba? At hindi man lahat kayo, pare, pero alam mo yun, at least meron maabot sa inyo yung etong mga to na connect, na alam mo yun, community, pare. So sana makapag subscribe kayo, yo. Yun lang, pare. Ano yun sa akin yun. Thank you. At kung sa future, biglang wala na ako sa, hindi ko na ginagawa yun, para sa kanila, kung gusto mo subscribe, bahala kayo. Pero habang ginagawa ko, pare, tulong-tulong, di ba? Tulong-tulong lang din. So, yun. So, shoutout din sa WAM TV, yo, para sa mga ginagawa nila para dito sa mga Pilipino dito sa Canada, yo. So, yeah. Ilaban na natin ngayong gabi, dito pa rin sa Mariners Court. Pinakamalaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Iba pa rin pag live. Iba pa rin pag live. Yeah, kasi miss na miss ko na yung live. Shoutout syempre sa lahat ng buo-buo ng Flip Top Battle League, sa lahat ng MCs. May battle man ngayon o hindi. Sa buong Rapolo staff. Kasama ako kay John doon. Leo, Supreme Yawa. Salamat sa iyo. Supreme Yawa. Kuanggol. Ginalingan ko para hindi ka na mag-co-host ngayong gabi. Shoutouts Tata, shoutouts kay It's Your Boy. Siyempre, lahat ng mga tropa natin kasama mula sa Maynila, mula labas pa ng Cebu. Bumiyahe para dito, lahat ng mga represent collab natin. Wag nyo ring iisipin na parang, wag nyo kaming gawan na parang si GL may tira sa akin. Hindi ganun yun, pare.
Alam mo yun, wag nyo kami gawa ng issue. Minsan, nagkakaroon ng misunderstanding ang mga MCs. Hindi dahil sa mga MCs, kundi dahil sa mga supporters na gumagawa ng storya ng gagatong o kung ano pa man. So, wag nyo palakihin ang isang bagay na hindi kailangan palakihin. Yun, may respeto sa ginagawa ng GL, isa sa pinakamagaling, lalo na ngayon. Pagmamahal para sa bawat battle MC, lalo na sa mga seryoso talaga sa ginagawa nila. So, alam mo yun, etong channel ko, simulat sa pool, yun ang sinasabi ko lagi. Ginagawa ko itong mga to para din ipaabot ang appreciation sa kanila. Dahil alam ko yan, pare. Alam ko yan, yo. At sa kanan ko, Palo Leyte represent para sa inyo, Isabuhay 2024 champion, ang pagbabalik, magyayay tayo lahat para kay GL. Kailan masubad, damo ka maluwad, sakto ka lumusad, gusto mong mababad, dapat ang na mapagluwad, di ba? Madaog ang nakrima, bisan ninuraman, kaya ka na akong dila, Tagalog ang Manila, kadakot ang partida, bakas gibalik ka, tarong nga akong pinakita. Shout out to Judo, RX Panda, Yeah, sana makarinig tayo ng mas maraming music kay GL. Dine-deserve ng mga fans niya yun, ng fans ng Flip Top. Para din, ano rin yun, kumbaga syempre, dagdag responsibilidad, lalo na champion ka ng Isabuhay. Diba, makapaglabas ka ng mas maraming music, mapakita rin sa mga Flip Top followers na hindi nagtatapos sa battle rap, diba, itong ginagawa natin bilang rappers, MCs. So, yeah. Ako, looking forward ako makarinig ng mga bagong music galing kay GL, yo. Yun, para biliran, happy birthday kang Jay Datsun, nga ada somewhere. Yun. Game. Shoutouts Killions at shoutouts Dark Horse Clothing. Lahat ng mga represent collab nga, mga bagong disenyo. Ito, Real Jokes Clothing mula sa Pampangas Pridest. At sa kaliwa naman, silang Cavite represent para sa inyo. Magyayay tayo lahat para kay MR Industria. Sa isang dangkal na babasahin, makakalaya sa koral sa pagsapit ng pagsingil. Sa pag-iisip na ipakatapakan na bagay sa talapa, kalawang kung maahawa ka maging ang kalayaan ay nagkamatayan. Sa tindi ng pagkakabigti, hindi na tumindig ang igting. Kawasak Artist Place, Cavite. Crown Manila, Black Manila, Toyoware, Linya-Linya Unhinged, RX Panda, Ulap. Maraming salamat ulit sa inyo lahat. Nanalo ng coin toss, si MR Industria. Pinili yung mauna, si GL. Tignan 2 minuto dapat, pero hayaan natin sila. Pakinggan natin, unang banat, Gubat 15. GL. Yo! Yo! Panaginip to ni Emar. Tama. Dito sa gubat magtanghal. Kalikasan, kalakasan, ganun ka magmahal. Kung sining mo gamitin ko, ano ang kakambal? Ako ay mabubuhayan sa iyong pagpapatiwakal. Game! Jan Leo! Batambaho! Nakakasulasok? Kaya pala, may taga-etivac na nakapasok. Dala yung lansangan at lansang kahit nasa gubat pa naman, wala kaming respeto sa rapper na amoy kalyeng katawan. Pagmasdan, mga puno naging poste, mga baging naging kable, yung bundok ay nasusunog at yung hangin miserable, yung hardin at yung talahib, may aspaltong bumubuhos. Lumalakas industriya habang gubat na uubos. Yeah. Lumalakas industriya habang ang gubat na uubos. Hindi siya alam mo yung typical na hindi siya direkta sa kalaban. Alam mo yun na argument. Hindi puntos yun kasi hindi siya direkta sa kalaban. Hindi direkta sa kalaban to, pero pupuntosan ko. Maganda yung line, maganda yung thought. Alam mo, setup siya papunta sa something na mas may gravity, di ba? So, pero just the line itself, maganda siya para sa akin para puntosan. Kaya gising Emar, kung ayaw mong makitang yung aswang ay naging vlogger.
Oo, nag-trending sa madla. Yung manananggal, may OnlyFans. Pero bewang lang at pababa. Yung tikbalang nag-angkas, tas sumusunod sa Waze, tas sa puno ng balete may kapring nagve-vape. Pero yung pinakamasahol na imaheng matatanaw, makikita nyo si Emar sa TikTok sumasayaw. Dahil takot sa elemento ng komedya. Pasensya, di ba't ito ang iyong pobya na yung sibik at kultura ay di mapulutan ng leksyon, na yung wika ay babuyin gawing pulutan at lechon, hanggang umasim at initin di mapanis siyang aliw, o binaboy iyong sining tas ginawang lechon paksiw. Ew! Kasi may album to na yung titulo, Ala-ala, daan ng mga tumakas, maangas, yung tabas. Pero di nga bumakas, tunog maganda lang. Paulit-ulit yung ideya, paulit-ulit ang laman. Dumudulas sa ating memorya, lahat ng kanta niyan, yung album ala-ala pero di matandaan. Habang ako, Gino Lopez, sa tubigan nagsiga. Ako yung tubig sa tao. Sa tubigan nagsiga. Ang grasang nagmamantika. Oo, madumi ang dura. Kaya ilog ay lumabo. Tayo'y tubig at langis. Bawal kang humalo. Kasi si Maray dugyot. Isang modernong animal. At pag siya'y kumain ng basura, tawag dyan ay kanibal. Kaya walang susunod sa'yo na tao sa portal kung ang daan ng mga tumakas ay mabawong imburnal. Oo, walang susunod sa'yo. Sigurado walang duda. Maliban na lang kung may 80,000 na ayuda. Ano kuha? Madungis ba yung tema? Ika'y di solusyon. Walang silbi industriya, makalat evolusyon. Walang silbi sa Bisaya, di ba't way polusyon? Hindi, kung may Emar sa Bisaya, di way polusyon. Kasi panaginip to ni Emar, tama? Hindi, ako ba'y nagkamali? Hindi pakita mo sa amin, huwag mong isantabi. Yung panaginip, ilarawan kung paano itahi. Nakahanda na mga tenga, patulugin mo kami. Okay. 322, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bigyan ko 9 points yung first round ni GL at 322. Gusto ko yung lumalakas industriya habang ang gubat na uubos. Ang ganda lang nung thought. Yung parang laro sa words nun. Bewang lang at pababa. Yung manananggal na naka-OnlyFans. No? Kapring nagve-vape. Makulit na imagery lang. Alam mong pinapagaan ni GL yung feel. Siguro alam niya na sobrang seryoso yung magiging battle nila, kaya ginagawa niyang ganyan. Pulutan at lechon, ang ganda lang nung pagka-rhyme nun, kanya gusto ko siya. Tapos yung di matandaan, alaala pero di matandaan, parang ganyan. So pinuntusan ko yun. Sa tubigan nagsiga, tas yung nagmamantika, tapos dinala niya papuntang tubig at langis, di tayo pwede maghalo. Tas yung sa kanibal. So 9 points. Alam mong may sinubukan si GL dito, hindi ganito yung lagi niyang go-to na approach. Yeah, so medyo siguro mas nagkaroon siya ng kalayaan mag-trip ng ganito dahil si Emar ang kalaban. Siguro ganun siya, ewan ko, pero yun, 9 points, round 1. Tingnan natin round 1 ni Emar. Binabangungot to. Kulang ka sa paalala. At nais ko lang ipaalala
na si Emar ang kaharap mo. Kaluluwa mo sa iyong katawan ay ilalabas ko upang sa harap mo, harap-harapan kong duduraan ang iyong espiritu. Huhubarang kita sa kahihiyan hanggang tuluyan kang talikuran ng hinaharap mo. At sa harap nyo, paiikutin ko hanggang mapigtal tong duplika ng duplika na pinaduplika na kahit magpakasusi ka sa pinto nila ay pambukas ka lang ng delata ng gutom na industriya. Ito na ang paghinto mo ng paghahambing mo sa panahong magkaiba. Kakakumpara mo sa nagawa nila sa oras nila. Di mo na malaya ng kasalukuyan ay oras mo na. Pagkat dito sa gubat, akin to. Etong matching mababagting sa lambat kong malalambak. Uulanin ang nakakalason sumpit, sundang pana at didoseng sumpak. Pagwis ni Adarna, sa kokote mo isasaksak, paimpyerno ang iyong bagsak, pagkat pailalim ang lipad mo, GL, anghel na nasa talampakan ng pakpak, kaya papapapapak, pakinggan. Anong pakyu? Wala sa bokabularyo ko mamakyu. Pakinggan ang huni ng ibong pipit na kinainggitan ng isang lawin. Ngunit nadodoling sa aking kulay kaya hindi ako magawang dagitin. Kanyang pakaya'y melodiya kong nagpapaindak sa bundok, dagat at hangin. Na kahit makuha mo ang aking musika, awitin ko hindi mo kayang awitin. Nisulatin, masusunog ka kung babasahin. Grado ng antipara mo ay kukulangin pagkat kung lilinawin aking ibig sabihin, ang matatagpuan mo sa aking linya ay iyong taniha. Tagdag, tit, tit, Flatline. tit, 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 tit. Unang round ko pa lang, di ka pa pwedeng mamatay. Kaya itutugma ko yon sa buhayin. Buhay, di ba? Pagkat kung tutuusin, tayog ng yung lipad ay kulang pa kung susumahin. Hindi ka ibong mapanganib sa gubat, GL. Isa ka lang sisiw na pinangalanan na lawin. Ang labo. Ang malinaw lang, pagkatao mo kay Emar maglalaho, magpapalit ka ng katangian pag-atang ko sa'yo ng emosyong magkakahalo. Habang sa magpapalit ka ng kataingian pagkatapos ko iatang sa'yo ang emosyong magkakahalo, at kasabay mong hahayo. Yang mga ideya mong mula sa iba't ibang libro. Pagkat aklat ko ba'y ay mula sa talino ko lamang na mapapasa inyo. Habang ika'y mapapasa, mamasasawikan sala, gulpe de gulat ang matatama sa mong tala. Tang, uurong ang iyong para. Tang, na orihinal kang hinirang. Pagkat naririnig ko ang boses ko sa iyong paninindigan. At aking pang pinag-iisipan kung isasama ko sa'yo ang mga hindi. Ang mga hindi. Ang mga hindi. Mag-aalay sa'yo ng katahimikan para sa iyong katahimikan. At... Wala, mas bagay sa'yo yon dahil mas maingay yon kaysa sa palakpakan.
1, 2, 3, 4, 5. Mahaba yun. Mas mahaba yung round niya. Parang nasa 4 plus, no? Pero 5 points. So, nakuha ni GL ang first round ayon sa scorecard. Yung hinaharap mo, pinuntosan ko yun ni MR. Oras mo na. Didoseng sumpak. Di mo kayang awitin. Tsaka yung boses ko sa yung panindigan. Parang ganun. So, okay. Pero, yun nga, siguro mas effective sa battle na to yung ginawa ni GL. So, yun. Round 2, spatan natin. Oh! Yun na yun. Yung panaginip ni MR, ako'y di nawili. Kaya pag-usapan na lang natin, yung ex mo si DB. Uy! Oo, si Des. At yung storya ng pandemya ating alamin. Kala mo gising ka na, nasa panaginip ka pa rin. Kasi may love song to. Check nyo. Yung title, Pagkakamali. At yun yung malaki mong pagkakamali. Kasi kala ko ay hawak mo. Yung ibang dimensyon, well, di po yata. Sa kalawakan, lumalaban, pero LDR, di mo kaya? E paano walang cellphone? Gusto niya isulat lang. Gusto niya yung parang liham ni Andres kay Kaoryang. Tinanong siya kung mahal niya. Yung sagot niya ganto, mahal ba ng araw ang buwan? Yung nagtatanggal puwang sa kalangitang kulimlim. Kampanang iyayanig sa bawat nilalang magigising si Emaray kulang sa dilig. At si DB sumagot nagsasabing, kaya mo to. O Emar, mahal kita. Ice teru, saranghe, ti amo. Ang kaso, nag-hallucinate ka lang parang Chris Delano. Oo, si Kepler Walls Up, yung pader Pinano. Mistulang Donald Trump, tas ikay Meksikano. Kaya ikaw ay na-obsess, di ka respetado. At nakita nyo si Emar kay Desperado. Kasi kung si Zenlook kumantot ng tadhana, si Emar na corrupt. Ikaw yung tindira ng tadhana and boy, it fuck you up. Kasi kung may Looney plus Frizzle-an equals may nanalo na, si Emar plus anong plus, si Des naglaho na. At sa ML lang may epic comeback. Kaso yung MM ay very weak, kaya gets mapre-predict na yung balik ay masakit, vengeance at beleric. At ang umaasa sa tadhanay, walang sense na entity. Yan ang death ng enemy. Pagkat ngayon mo lang nakitang walang death sa destiny. Ooh. Kasi nga may album to, na yung titulo, Ala, Ala, Daan ng Mga Tumakas. Tumakas? Talaga? Paalala, yung irony ay malalana kasi ikaw yung di makatakas sa mga alaala. Kasi kala mo ay parang echo na pagtagal lihina. Ang kaso, she speaks volumes parang encyclopedia. Kaya boses niya sa tenga mo'y mahirap tanggalin, talagang iindahin. Kasi ang DB ay decibel, kaya naririnig pa rin. Kaya ano, mababaw ba yung GL? Pero gets na yan. Di ko dinama yung GF, yung ex niya lang. At tong angle, kay Plasma galing, oo. Sabay sa uso, kaya ganto katuso. Kasi kung may plasma sa dugo, dadaan sa puso. At deserve ni Emar to, total pinaka bano. Gitraidor ka sa uprising, murag di ka kamao. Kaya, ano, di nyo nakuha na yung halimaw niyang imahe, umiyak ng kusa hanggang humupa at yung dagat-dagatang apoy namatay sa luha. Kaya DB man o GL, parehas ang tagpo. 2 letra lamang Emar ang papatay sa'yo. Kaya ano, gising, o pwede ring hindi, ikaw na magpasya, para kahit sa panaginip, makita mo pa siya. Mas solid tong
second round ni GL compare sa first niya, no? Kumbaga mas nag-build up na siya dito. 1, 2, at 321. At 321. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points yo. Second round ni GL. Liham ni Andres Kay, nakalimut, Kawang, ewan ko kung ano yun, pero effective pa rin kahit hindi ko alam kung sino sinabi niya. Hindi ko alam kung ano yung exact reference, pero magigets mo pa rin yung pinupunto, di ba? No? So, puntos yun. Chris Delano, nag-hallucinate ka lang, parang Chris Delano. Mexicano, Trump sa Mexicano. Desperado, pinuntosan ko yung mga yun. Fucked you up. Nakalimutan ko paano niya nilaro yun, pero pinuntosan ko yun. Destiny, di makatakas sa mga alaala, kumbaga flip sa album niya, di ba? Tas yung encyclopedia, speaking in volumes. Tas decibel, DB decibel, marininig pa rin. Tas yung plasma sa dugo, puso, dadaan sa puso. Tas yung luha, yung kadagat-dagatan ng apoy, parang pinatay ng luha. Parang ganun. So, mas solid na round. Second round ni GL. Tingnan natin round 2 ni MR. Sama mo. Dalawang letra lang ang papatay sa'yo. Ako si EI. Ako yon. Bakit ba ganyan ka mag-rap? Kumatalon-talon. Napapunta ka ng Amerika, napunta ka kay Plasma. Tangina niyan. Ang layo. Ang layo na nga nito, layo pa nito. Tumatalon-talon ang impormasyon. Kaya mukhang nakalabas ka sa kahon, sa kakatalon. Sa kakatalon, nakalabas ka sa kahon para makahon sa sarili mong isipan. Nakakahon kang nagkampyon o masta kang ngayong leon para ikahon ang ama mong kalikasan. GL, balik sa pinanggalingan. Matutong maghugas, magtiklop ng pinaglamunan mo at pinagkainan. Kung hindi, tutunawin ko yung gintot, kutsara at tinidor at ipapainom sa'yo. Ngunit hindi pababa. Kundi pahalang ang pagguhit nito sa iyo lalamona. Ayos ba tayo dyan? O tina mo, pati sila sang-ayon na itumba ka. Baka, tunog mo ba? Naiisa lang kami ng kagustuhan. Hindi kasi lahat ng humahanga sa iyo ay iyong kaibigan. May mga pumarito para mapanood. Ang pagsirit ng dugo mo habang masaya kitang pinapugutan. May mga pumarito para mapanood kung paano ko tatapak-tapakan ang pangalan mo sa ngalan ng aking ngalan. May mga pumarito para, si Kuya Kebs pumarito para makuhanan kung paano ka aaniurin ng dagat-dagatang apoy sa kagubatan. At ang industriya na to ay pumarito para taniman ang lupa nyo ng halaman. Ano masusunog ang gubat? Agrikultura. Halaman. Hindi yan, kundi yung nakakalason at ipapalamong ko sa angkan mo at kaapo-apuhan. Ako si Ebar, nandirito. Abay, gusto ko lang ang gawin niyang katawan mo't kalansaye, gawin kong goryon. At bituko mo ang pise. Bay nang makita mo mula itaas, ang bakas ng pinagkaladkaran ng ancestor mo, Leyte hanggang Cavite. Kaya kung taga Leyte ka, leche ka. Na kahit gamitan mo ko ng itim na mahika, ang agimat ko ay subok. Sa katunayan, pag binabarang ang mga mangkukulam sa etebak, ako ang gumagamot. Kaya wag mo nang intindihin niya mga lumang Diyos.
Intindihin mo tong industriyang bagot na kahit manalangin ka't manawagan pag hindi ko pinayagan ay hindi sila sasagot, lalo pa sa tulad mong pulpol na apostol na nagpapastol sa iniihian kong lupa. Habang ako'y itim na lobo nagbabalat tupa, ikay tupang binalatan, pangkatay para sa palengke, pambenta. Tinera ko na lang may pera, bayaran ko na ng renta sa 30. Pero mukhang hindi ka bebenta. Sa bahonan yon laman loob, parang amoy daga sa gubat na konkreto. Na masayan at kinuntento ng gobyerno sa lasa ng keso. Kaya uhaw sa sarili mong patubig, gutom sa sarili mong taniman hanggang maikongkreto. At namatayan ka ng paniniwala na mula nung naniwala kang ang evolusyon ay may tarantado. Ay, simenteryo. Sorry. Wala kasi kami nun. Walang hanggang evolution sa amin, hindi namamatay. Kaya ang sarap lang sabihin, hindi tayo pareho. Parehas na makatalang, ngunit ikay makatalang na makatalang habang ako'y makatang may industrialismo. At ang mensahe na yan ay hindi mula sa akin, kundi mensahe sa Panginoon mo mismo na pinangalanan nilang Omsim. So yun, no? Round 2 ni MR, bigyan ko siyang 3 points. Parang konti lang yung mga kumonekta talaga sa mga ginusto niyang ipunto. Minsan kahit kay GL may kita mo dito sa battle na to, no? Minsan mahaba yung setup nila. Although si GL alam ko medyo kilala siya bilang ganon. Pero yun, may mga times na parang hit or miss eh. Kapag mahaba yung setup mo, tas hindi nag-land ng maayos, mahaba yung sayang na oras, no? So medyo ganon din yung nangyari sa second round ni MR. Pero binigyan ko 3 points yung ako ang gumagamot sa mga na barang, parang gano'n nata eh. Tapos yung renta sa Atrenta, ang kulit lang na dinala niya papunta doon, no? Tsaka yung lasa ng keso pagdating sa gobyerno, parang ganyan. So 3 points binigay ko kay MR. So round 1 and 2 nakuha ni GL, no? First round 9-5, second round is 11-3. So second round yung mas humiwalay na silang dalawa. Tingnan natin round 3 ni GL. Yo! Bago simulan yung round 3, pwede bang makahingi ng isang malakas na boo! 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 Oo, boo! Kasi itong MR, nung mga last na laban niya, desperado tumatak. Yung dangal ay binagsak. Mamamatay daw mga audience pag di pumalakpak. Kayong audience ay nagpanik. Todo react sa bars mo. Si Boy Tapik, imbis gumanyan, gago gumanto. Kaya grabe yung play. Yung mga tao, nag-epep-puray. Epep! Okay. Ba't ka nagdidikta, ha? Kung Cripply, Vitrum, baka pwede pa. Pero ikaw nagbabanta, pasistang industriya. Si MR ka, meaning, sa uprising ang vow. Alagad ka tul ng sining, di ka alipin ng crowd. Woo! Ganda yung line, ang ganda ng punto. Pero gaya na sinasabi ko sa mga ibang battles dati, hindi lahat ng marinig mo sa battle ay totoo. Isa to sa magandang halimbawa dahil hindi naman hindi sunod-sunuran sa crowd si MR. Halata naman sa style niya, sa pinaka-battle na to, sa music niya, kung paano siya. So, ang ganda lang nung angle, ang ganda nung delivery, ang ganda nung line. Yun, pero hindi ibig sabihin na gano'n si MR, no? Gusto ko lang linawin para din maintindihan ng mga tao kasi yan ang nagiging problema minsan ng mga nanonood ng flip top, no? Parang
nagiging literal lahat ng bagay. Tinitake nila literally. So, yun. Kailangan ko lang magpaalala, no? So, yun. Pero kung panaginip mo yan, sige, magka-self-doubt ka. At para lumago, industriya, maging sell-out ka. Ang ganda. Kasi kasi inasar mo pa si Lucas, nasa gubat, pamingwit yung bitbit, kaya di marahas. Baka nakakalimot ka, si Gon ng Hunter x Hunter, pamingwit yung armas. Diba? Tapos tinalo niya si Emzite, oo, nalagay sa hit list. Tamo, yung simpleng pamingwit, pumatay ng big fish. Kasi nung panahon ng pandemya, nawala industriya. Kaya si Zenlook yung bumuhat, binitbit yung kaliwa, yung left field pinasabog, yung left field pinasabog, habang fake choke. ikaw, yung left field pinasabog, habang ikaw, basta pinasabog. Kaya, totoo Kala ko kasama doon sa mga pag-stutter niya ng first 2 rounds yan. kasi nung nawala, panahon ng pandemya, nawala industriya. Kaya si Zenlook yung bumuhat ng kaliwa. Yung left field pinasabog, dinali na makagat. Kaya ironic sa lahat na sa malalim na Tagalog, Bisaya nag-angat. Kaya ang kapal ng mukha mong sabihin, yung berso mo yung babasahin ng aming kaapu-apuhan, nabuang yung yabang mo abot sa himpapawid, peking propeta na naghahatid, ng peking balita na kakasamid, habang yung Diyos nakamasid, gising yung tulog dapat mapatid, mas nagmarka yung isang kapatid, mas tumatak sa'yo, di mo batid yung apo ng apo ni David. Ganyan magtawid, at ganto lumago, kaya sabayan niyo ako, boo! 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 Bungad pa lang, ako'y bully lang. Bumalik parang boomerang. Mabubutasan, mabubura, mabubusalan, walang mabubuga. Magbubuhawi, magbubuhangin. Bumabawi, di ko bubuhayin. Mabubusabos, di mabubusog. Mabubulabog at mabubugbog. Sa Cebu ay mabubutaw at mabubutata. Sa Cebu ay mabubuhay at mambubulaga. Boo! Boo! Bully ka, Team Emar! Oo, no need ng palakpak, yan ay matatawid na at matutupad na at mapupunan pa na kahit buang ginamit ay mabubuang ka. Yeah. Kaya yung album mo na yung titulo, basta di ipapamalas kasi kanina ka pa di nakakatakas mula sa gubat, polusyon, kay DB emosyon, sa tao delusyon, nahugot na ba? Mga panaginip mo, Emar ay bangungot pala. O ito'y dream within a dream, but not Inception, what it seems. no? Kung akala nyo Inception na magigising na lang, ito'y final destination, siya'y makikitil pa lang. Kaya round 1 game! Hindi, wag na. Pinapalaya na kita. Tung peke pinanis. Tunay lang ang mananatili, pwede ka nang makaalis. Kasi all 3 rounds, walang selfie bars o championship. Partida ko yan, di na kailangan na sabihin, pinakita ko lang. Kasi tapos na si Sur, Vitrum, Emar, sinusunod sa Etivac, sino matotodas. Baliktaran na ba, boss? Baliktaran na ba, boss? Para yan maulats. Yung kapwa ko kampyon, ito na yung oras, magsulat-sulat ka na, paring Jonas. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bigyan ko siya 7 points, kaso may stumble siya, so minus natin 6 points. Pwede pa rin sana 7 points, kaso parang questionable yung isang
Line niya, maganda sana yung line o yung scheme, kaso nag-stumble siya na solid, so hindi masyado nag-land. Di ba? Pero ano ba, puntusan ko na ba? Sige, puntusan ko na. Okay pa rin sana yun eh, yung malalim na Tagalog pero Bisaya nag-angat. Parang ganyan eh. Yun eh. Kaso yung setup niya, nagsastumble siya, sayang, no? Yung Boy Tapik gumanto, pinuntusan ko yun. Tas yung di ka alipin ng crowd, ang ganda silip. Pero yun nga, gaya na sabi ko kanina, hindi naman ganun si MR, although ang ganda kung paano niya sinet up para pwede niya sabihin yun eh, no? So yun, tas yung maging sell out ka, tas yung pumatay ng big fish, yung kalawit, tas yun nga, yung Bisaya nag-angat, questionable, pero sige, pinuntusan ko na rin. Bubuang ka, pwede ka na umalis, tunay lang mananatili, pwede ka nang umalis. Tsaka yung paring Jonas, akala mo call out papunta kay Mot, tapos ginawa niyang icebreaker, no, Jonas. Pero yun nga, may stumble siya, so 7 points, round 3 ni GL. Tingnan natin round 3 ni MR. Let's go, MR. Wag mo akong biguin. Gusto kong manalo ka dito. Lahat ng sinabi mo, de sa totoo lang, lahat ng sinabi mo, tama. May premyo, papasok ko yung ulo mo sa tumbong ni Sinagtala. Kasi may isa kang mali. Ang dami nun. Lahat ng sinabi mo ay hindi ko kahinaan. Yan ay aking lakas. Kaya nga sa ganyang paraan mo ko sinulatan kasi alam mong yan ay aking lakas. Alam mo, isa sa mga na-overlook na strength ng mga ganitong klaseng MC, no? MR, Zen Luke. Basta ito. Kung ang kalaban mo nag-adjust na style para sabayan ka sa ginagawa mo, strength mo yon bilang battle MC. Kagaya na sinabi ni MR ngayon. Sabi mo, GL ka na. Champion ka. Nilabanan mo si MR tapos sinabayan mo sa style ni MR. Di ba? Ano yan? Mga maliliit na details na hindi mo basta-basta nakikita. Pero kung iisipin mo maigi, parang oo nga, no? Parang Zenlook, nilabanan siya ni Mzite. Isa pang ganon. Although, syempre, yun nga. Yun yung rason para sa kanila. Yun yung pagkakataon na pwede sila mag-experiment. Pero may ganong perspective sa ganong klaseng move, no? Yun. Kanya rin siguro, dati hindi ko gawain na, hindi, tangin na sasabayan ko siya style niya na ano, hindi. Parang siguro ganon kasi yung mindset ko na parang bakit ko sasabayan siya sa style niya? Eh, alam ko mas superior yung style ko. Parang ganyan, no? So, bilang battle MC, kasama sa mind games yun eh. So, yan lang. Mapapansin nyo may mga MCs na kapag siya ang kalaban, nag-a-adjust lahat ng kalaban niya. Di ba? So, ano siya eh? Wala lang. Yun, hindi mo siya talaga nakikita. Lalo na sa mga nanonood lang na hindi sinusubukan to, hindi ginagawa to, hindi pumapasok sa utak ng isang pagiging battle MC, no? So, yun. Ang ganda na sinabi ni MR na yun. Kahit sabihin mong hindi perfect yung pagka-rhyme or whatever, hindi ko matandaan yung setup niya, pero tangina, oo nga, pare. Totoo yun. So ngayon, gaano ka kalakas bilang battle MC? Kaya ba panindigan style mo talaga? Kaya paano ako magagalusan kung alam mong kahinaan ko'y aking lakas? Kung totoosin GL kahit naka-D4 o kaya kitang pagtatadyak ang palabas. Kasi magaling lang magsulat etong bata pa mag-isip. Nabasa ko na yung sulat mo bago ka pa mag-isip. Sayang lang.
Kasi yung first line niya, tinapos din niya sa mag-isip bata mag-isip. Tas yung pinunto niya, mag-isip pa rin, sayang. Pero ang ganda sana nun, no, na pinuntusan ko pa rin. Bago ka pa magbura, bago ka pa magtasa, wala pang imahe sa mundo mo, sa realidad ko ay may hugis na. Itim at puti pa lang ang sinasayaw mo na tinta, habang ako'y may libong kulay, ngunit balanse ang pinta. Balanse ang pinta. Hindi ko alam kung freestyle ni Emar to, pero parang freestyle no? Pero solid. Tanggap ko lang tong battle natin para sa dugo mo. Kailangan ko lang ng pangkulay pula. At dito ko sa Cebu na darama ang aking sinisinta. Tama ba na nag-Cebu tayo, MR, kasama ang dati mong sinisinta? Hindi ko maalala kung doon ba ang binyahe natin o hindi ako nagkakamali bandang Central Luzon Yung nagnaga ata kami nila MR kasama ata si DB, Pinsan mo pa. Tag-inag. Na habang binababoy kita't binabalahura ngayon ay kinikilig siya. Alay ko'y digma ang pampanulata na harana sa pandinig niya. Ikaw maliligaw ka lang sa mahal kong gubat, ako'y manliligaw niya mandirigma. Kaya, palipad hangin ko ay iyong hinihingay. Para kang hinihimay. Dinaig mo pa nagpakamatay sa pagsabay sa makatang bumibistay. Pinagtagpo lang tayo ng lakbay para talampakan mo ay magpantay. At si kamatayan sa akin umakbay, binayaran ka niya ng pantay. At estapahin kita, hindi kita ibibigay. Kaya sa mga nagsasabing lamang to sa akin sa kaalaman, sa'yo na. Hindi ko kailangan yan. Ano naman? Sa basurahan ng alaala mo lang yan lahat binutingting. Pwes yung kalikutan ng isip mo ay kakalikuting ko, paliwanag ng harapin mo ang tinatakasan mong dilim. Yung mga trauma mo ng bata na hanggang ngayon sa emosyon mo dumidiin. Hindi mo mahilo man sugat na nagawa kang molesyahin ng tsuhin mo, pinsan mo, kapitbahay mo at alagan nilang aspin. Tapos dito ko mag-iinaso, sarap mong buntalin. Naririnig ko at sadyang maging ako'y nalulungkot sa gawa mong sulatin. Ngunit hindi ko yung kayang gamutin. Pero kaya kitang patayin at buhayin din paulit-ulit. Nang danasin mo ito paulit-ulit, ang malagim ng pagkapunit paulit-ulit, at mapapanood nyo ito paulit-ulit, at paulit na paulit-ulit, hanggang masulit nyo ang inyong ticket. Para namang ayaw mo, diskumpiyado kaya ata. Minsan lang ako mag-Ingles, kung totosin, purong Tagalog to. Yun ang partida ko sa mga gago na to. Hindi pa ako nag-i-Ingles kahit alam mong doon ako magaling. Gusto mo? Hindi, di ba? Di ba? Magkasukutan. Gusto nyo? Paano? Time. Hindi kayo ang masusunod. Yes! No motherfucking way! Natanda mo na, walang daan. Para matakasan mo ang tadhana mo na hindi mo na matandaan. Kontrata namin ito ng kaluluwa mo na kanyang pinirmahan. Binabawi ko na ngayon ang buhay mo na kanyang hiniram at yung kaluluwa mo na pahulugan. Palakpakan! One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8.
8 points, no? So, nakuha ni MR round 3. First 2 rounds nakuha ni GL. Sayang. Gusto ko manalo si MR dito. Kapag nanalo si MR dito sa scorecard ko, marami mabibwisit ng mga fans si GL. Ang sarap sana nun. Yan ang aking lakas. Yung kanina pinupunto ko. Sobrang, na-overlook yun. Yung aspect na yun, no? Tadyakan papalabas kahit naka-D4, no? Balanse ang pinta sa kulay. Ang aking sinisinta. Tsaka yung tungkol sa manliligaw, kung paano niya nilaro yun, pinuntusan ko yun. Tapos bistay, kung paano niya ginamit na, syempre ano rin yun parang laro na rin yun dahil may kanta siyang bistay. Tsaka hindi kita bibigay, istapa. So yun, 8 points. First 2 rounds, GL. Last round nakuha ni MR. Pero yun nga, props kay MR, no? Nag-adjust si GL ng style. Ewan ko kung para sabayan siya o parang ginusto lang niya mag-experiment. So, medyo siguro meron siyang freedom na maging mas totoo sa ganong style dahil si MR ang kaharap niya. So, ibig sabihin ba nun, yung mga previous battles ni GL is compromised lagi, na laging kumbaga hindi niya nilalabas yung totoo niyang style dahil sa panalo. Alam mo yun, parang basta isa siyang pwede maging topic of conversation ngayon na kunwari si M-Zite, nung ginawa niya kay Zenlook, alam mo na hindi talaga style ni M-Zite yun. Sinubukan lang niya i-explore yung ginagawa ni M-Zite, ni Zenlook. Pero ito yung sinasabi ni GL na parang medyo ganito talaga rin yung ginagawa ni GL. Tapos iba yung parang laging construction ni GL dito kumpara sa mga battles niya, no? So ano rin, hindi natin, ewan ko, siguro alam ng mga fans si GL yun. Alam ng mga fans si GL karamihan ng mga bagay. So baka sila makakasagot nun, no? Gubat 15, GL versus MR Industria. Magigay, isa pang beses para sa kanila at para sa sarili nyo, para sa buong event natin. Salamat ulit. Ang boto ng urado, 3-2. Magigay para kay GL. Siya nga pala yun. Shoutouts, Juju. Ang mga dumayo pa, hindi para magkita. I would sleep. Walang pasalamatan lahat ang pumunta ngayon dito sa Gubat at sa lahat ng sumusuporta sa mga merch ko. Marami pa akong paglabas. Pwede nyong tingnan yan sa bahay ako at shoutouts kay GL. Maraming salamat. Gubat, Flip Top, Pricing Record. Claribel, binoto ko si GL first and second round. Dikit yung laban pero nakuha ni GL yung first round. Yo, GL versus MR. Binoto ko si GL. Round 1, dikit sa akin yan kasi may part na parang na-rebut na MR yung about sa music niya, pero binigay ko sobrang konti-konting lamang kay GL yung round 1. Round 2 kanya din, MR sa round 3 kasi may stumble si si GL, pero sobrang ganda pa rin na ginawa niya dun, pero MR sa round 3. Actually, parang pwede nga tablay, pero binigay ko slight edge kay GL. Isa ako sa bumoto kay MR. Siguro pag video iba yung dating, pero pag sa live sobrang sarap panoorin ni MR. Inaangkin niya yung buong stage. Kumbaga parang teatro yung talaga yung ginagawa ni MR, napakagaling. Tapos round 1 binigay ko kay MR. Mas nalakasan ako sa material niya kumpara kay GL. Parang yung round 1 ni GL parang experiment May mga jokes siya na okay lang. Parang may mga ganun na dating. Round 2, tingin ko yun yung pinakamalakas na round ni GL. Binigay ko sa kanya yon. Sa round 3 naman, bukod dun sa nag-choke, umaga yung comeback ng GL dun sa Buna line,
medyo parang sa akin, parang flat siya, parang okay lang gano'n. At ayun si MR, consistent pa rin yung linya niya, napakagaling. At sa mga hindi nakakaalam pala, bago tong battle na to, bumattle pa si GL. So, syempre props doon, napakalupit ng bagay niyan. Kaya binoto ko si MR 1 and 3. Ayun, tag dito MR versus GL. Round 1. Parang binoto ko pala si GL. Yung dalawang naglaban, dalawa sa current favorite ko na MCs. Aaminin ko, mas nag-enjoy akong panoorin yung material ni MR. Pero kasi yung judging ko kasi, yung the way ako magbigay ng puntos, yun ang sinunod ko. Di ko alam kung kailangan ko nang baguhin yun. Pero round 1, nahirapan niya atang sulatan ni GL si MR, no? Round 1, slow start, pinakamahinang round ni GL yun. Ang boto binigay ko kay MR. Round 2, malinaw na malinaw kay GL yung round 2. Round 3, yun nga, yung sinunod ko kasi yung point system ko. Kahit na napakahaba nung stumble ni GL, parang hindi kasi para sa akin lang parang hindi pa rin sumapat yung round 3 ni MR. Kaya yung round 3 binigay ko kay GL. Pero kahit kanino pwedeng mapunta yung laban na yun. Congrats sa kanila pareho. Yung Marshall, isa ako sa bumoto kay MR. Dapat nga walang judging yung battle line kasi parang alam yun, depende naman talaga sa manunood. Dalawang magkaibang approach sa pag-battle ng dalawang sides ng spectrum. Siguro sa akin ang naging ko na lang is kung saan concept ako pinaka nakiliti. Kasi nga, yun, if magiging magiging mahirap naman yung judging ko line per line lang na. So, sa akin parang nakuha ni MR yung round 1 malinaw. Round 2 kay GL pinakamalinaw. Tapos yung round 3 pa medyo nag-slip up pa si GL. So, yun. 2-1 MR ako. Yeah. So, yun na nga. Alam nyo na, no? Isa rin to sa mga... Ang sarap sa gubat at ang sarap kalaro ni GL talaga. Excited ako maganap yun. Sa sobrang excited ko para na akong umaapaw. Halo-halong emosyon. The same time, bandang huli, masaya siya. Gusto ko yung yung tungkol sa yung second round niya sa pag-ibig. Tapos meron din ako na para na sakto na sa aking sinisinta. Gusto ko yun, laging may tumatiming na gano'n na hindi inaasahan. Isa yun sa highlight. So hindi siya freestyle, no? Approach yung crowd. Masusunog ka kung babasahin. Grado ng ante para mo ay kukulangin. Pagkat kung lilinawin aking ibig sabihin, ang matatagpuan mo sa aking linya ay iyong daniha. Tagdag. Tit, 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 tit. Unang round ko pa lang, hindi ka pa pwedeng mamatay. Yun, sobrang solid para sa akin. Talagang ang gandang pakinggan yung mga verso ni MR. Saka yun, maraming salamat kay MR. Nabigyan ako ng chance ang ibahagi naman yung ibang klase na ginagawa ko or iba sa usual ko na ginagawa. Yun, kung di dahil sa kanya, parang hindi ko ma-appreciate back yung mga proseso ko or kung tapos yung solid na lirikalan na binahagi namin. Yun, maraming salamat. Bully ka, Team MR! MR? Oo, no need ng palakpak, yan ay matatawid na at matutupad na at mapupunan pa na kahit buang ginamit ay mabubuang ka. Yeah! Meron akong ginagawa pero hindi ko pa sasabihin. Kasi di pa siya panahon para ilabas siya. Pricing, maraming inilabas yan. Baka hindi nyo pa na susubukang silipin yung mga nakaraan pa at mga kasalukuyan. At may mga tugtog kami sa iba't ibang lugar. Suportahan nyo kami. Suportahan nyo ang aming musika. At sigurado naman hindi naman talaga kayo mabibitin. Yun, may mga tracks pa rin na binubuo. Isa-isang
iniipon. Tsaka ganun pa rin, may mga plano na hindi pa umuusad pero feeling ko merong isa parang may planong gumawa ng Patreon para sa mga fans na gustong magsayang ng pera, no? I mean, kung gusto nilang subaybayan yung mga proseso ko, yun, parang naisip ko na pwede kong gawin doon if may mga interesado. Tsaka yun, continue lang, trabaho, tsaka kung may battle, yun, battle. Subukan natin sa ibang mga liga or kung may ganun, pwede ba yun? Sige, pwede natin subukan. Gusto ko pasalamatan lahat ng sumusuporta sa akin, sa lahat ng Battle MC, sa lahat ng musikang inilalaan namin at higit sa lahat sa mga sumusuporta sa Battle Rap, sa nag-iisang pinakamalakas, pinakamatayog Flip Top Battle League. Maraming salamat sa inyo sa oportunidad na binibigay nyo sa akin, sa amin. At muli, iniimbitahan ko kayo manood ng live. Dahil ang live ay hinding-hindi nyo na makakalimutan at magiging parte na kayo nito. Yes. Bukas, ngayon, at magpakailanman. Yun, sa mga nanonood sa akin, sa buong liga, sa mga sumusubaybay, sa mga bagong storya na nabubuo all these years, yun, maraming salamat sa suporta. Yun, palagi sinasabi, respect the MCs, tsaka enjoyin nyo lang. Tapos, yun, parang love lang, love, community love, yun. Yes, ganun, yes, pagmamahal. yes. Yun, Yes. Yun, Importante. Galing kay GL yan, yo. So, respeto sa lahat. Salamat sa dalawang yan. Yan yung mga battle na mas maganda talagang hindi na i-judge dahil showcase siya ng style, no? Kumbaga para exhibition siya, no? Just for the sake lang na gina-judge. Pero hindi importante sino na nanalo, sino natatalo, lalo na sa mga ganyang panindigan na style. Kumbaga parang alam mong hindi nila ginawa para sa judges, di ba? So, yun siya. At yun nga, lagi sinasabi, respeto at pagmamahal sa isa't isa yo dito sa Flip Top Universe. Kailangan nyo rumespeto. Yung mga nasa comment section, kailangan nyo matuto rumespeto, pare. Masyado kayong malaya eh. May kasamang responsibilidad ang kalayaan lagi, pare. Tandaan nyo yun. Gawin nating healthy itong eksena para mas tumagal, para mas lumakas. At salamat sa mga nanood at umabot dito sa dulo ng video. Gets nyo na yan. Itong susunod na PNP ko, magugustuhan nyo. So, yun lang. Salamat sa lahat, pare. Peace. Hanggang sa muli, yo.